Hello guys, for today's video ay pupunta tayo sa Intramuros at iikutin natin to ng 2 oras. Sakay ang Gran Via o sasakyan ng nakarang panahon na ginagamit dito. Tara na at ating ikutin, at bago ang lahat, aalamin natin kung ano ba talaga o saan ba nanggaling ang pinakasikat na tourist spot dito sa Manila, ang Intramuros. Ayan, pakinggan natin ang ating tour guide. By the way, wait lang po. Ang aking mga kasama ay mga artisans ng buong Pilipinas na nagsama-sama kami dito dahil free ang pag-ikot-ikot dito sa Intramuros. At kasama ko rin ang aking partner dito na pinadala sa all of the tradition na walang iba kundi sa India. Kaya na, ayan, makinig tayo sa ating tour guide. Sa mga ibang bansa guys, sa San Francisco, Magalumaluga, may kita rin parang mga tumada ng mga electric na parang itong LRT dati. At ang nagpapatakbo dati ng Tranvia sa Maynila, yung Manila Electric Railway and Light Corporation o Meralco. Dati, yun talaga trabaho ng Meralco para magbigay na yung distribution ng kuryente. Ngayon, tour bus siya. Tapos gagamitin natin ito para makita yung buong Intramuros. Pwede naman natin lakarin na Intramuros, kaso abutin tayo ng mga kalahating araw. So, 64 hektarya kasi laki na Intramuros. Papaligiran ng mga pader. Ito na actually yan, bahagi na yan ng pader. Dati, sa labas ng pader na yan, dagat na Manila Bay. Ilampakan lang para magkaroon ng Nauman Harbor. Manila North South Harbor. At ito namang lugar, kung nasan tayo ngayon, yung foro, yung foro de Intramuros, dating eskwela ito. Dating nakatayo dito, yung Ateneo de Manila. Ngayon nasa Quezon City na yun. At isa sa mga sikat na mga nag-aral dito, walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. So imagine, dito sa lugar kung saan tayo ngayon, di ba, may mga pool tayo, nandyan dati yung mga classroom ni Jose Rizal, ng bata siya. Nasunog nga lang noong 1932, tapos nasira nung gera. Kaya ngayon, ginawa na natin siya isang events place. Yung building, mamaya dadalawin natin yan. Yung museum naman yan. Ano na yan? Bago na lang yan. Naitayo sa tulong ng Office of the President sa initiative ni First Lady, Lisa Araneta Marcos, na ipatayo natin itong pader. Para at least, alam natin yung itsura. Parang ganyan yung itsura. Sino po ba dito yung first time sa Intramuros? Welcome. The way of future, marami pang mapupuntahan dito, hindi lang sa Intramuros, hindi sa Maynila. No? Sa labas ng Intramuros, nandiyan yung Luneta, dyan sa likod lang, dyan, palalabas. Yung National Museum, magkakatikit lang sila. Tawid ng ilog, Binondo. Hindi naman yun. Tapos yung Quiapo, dito naman sa tawid ng ilog lang din. Yung Quiapo. So inantay lang natin, no? Yung sasakyan. Mga siguro 30 minutes yung ikot. Pakita lang natin yung mga sites. No? Tapos, papasok tayo sa sentro ng turismo. Yung mas malamig naman na yun. At saka sa museo. Pag may tanong tayo, buka namin sagutin. Muli ang si Diego Torres mo mula sa Intramuros Administration. So, yung Intramuros Administration, siya yung government masyadong direktang pakikialam yung City of Manila. So, yung IA ang gumagawa ng mga events dito, nagpapaayos, mga bagay pa. Kaya, tinayo yung agency 1979 para tiyakin na hindi masisira yung Intramuros. Kasi bago ba nasira nung gera ng 1945, napabayaan na siya bago mag-1970. Kaya, binuo ni former President Ferdinand Marcos Sr. yung Intramuros Administration para tiyakin na mapapangalagaan itong ating kasaysayan. Bago dumating yung mga Kastila sa Intramuros o sa Maynila, meron ng pamayanan dito. Pamayanan Muslim, actually. Ang huling hari ng Maynila ay si Baha Soliman.
ng Intramuros ay nasira. Kung alilin ng mga Amerikano yung syudad at saka sunugin ng mga Japanese naman yung mga sabi. Kaya yung nakikita nyo ngayon, reconstructions talaga. Talaga ikinayo yung Intramuros. Pagkatapos ng World War II, pwede kang tumayo dito. Tapos matatanaw mo yung Binondo sa kabilang mundo. Kasi walang natin sa atin. Sa Intramuros, hindi lang naman museum si Mary dito. May mga museum ng gobyerno. Isa na doon, itong DOLE, ito yung National Office ng Department of Labor and Employment. Nandito rin yung COMELEC, Commission of Maya-maya. Kasi bawal ang matataas na building dito sa Intramuros. Pinagbawal mula noong 1979. Kaya pag malaki na kayo matataas, before 1979, at part kasi ng University Belt, yung Intramuros o UBEL, nandito yung Mapua University, kilala yan sa mga engineering, architecture, yan ang mga courses, technical na courses. Nakapangalan yan kay Tomas Mapua, ang pinakaunang Filipino architect. Ang kanyang architect number ay yung registered number 0005. Switch to Mapua. Sa harap yan, may mga tindahan sa pader. Tiendas, tempat yan. Na pansin yung mga tinda dyan, para dito sa mga estudyante. Kaharap yan, at katabing ng Mapua, ito naman ay CEO of the Philippines University. Na itinatawag ng ikatatlong presidente ng Pilipinas, si Jose P. Laurel. After ng World War II, nag-tayo siya na suki. Kasi nabasa pa yung lawyer at saka judge. No? Ang interest din tayo ni Laurel, mag-educate sa mga tao. So nag-tayo siya na eskwelahan. Sa lahat ng mga tinaanan natin eskwelahan, isa na lang yung makikita natin siya, original mula sa panahon ng Kastila. Lahat yan after the war. Tapos meron din tayo Starbucks at McDonald's dito. Kasi kailangan ng mga estudyante. Ang natitira na lang na eskwela mula sa panahon ng mga Kastila, isa sa pinakamatandang colleges dito, ay unahin nyo sa Juan Territory. Sino yung mga nag-aaral dyan? Pumasok dyan si Emilio Aguinaldo, si Sergio at saka si Manuel L. Quezon. Siya isa sa mga graduates. In fact, yung building na yan, 1937, ang nag-inoculate yan, si Manuel Quezon. 1937. Tapos ito, mga pader ulit. So, nanikot natin yung mga pader na Intramuros. Yan nasa labas na yan, na ngayon ay highway na, dati Ilog Pasig na yan. Manapat natin Ilog Pasig. Kaso, inampakan para magkaroon ng dawan. Kasi bago nagkaroon ng dawan doon sa South Harbor, sa Ilog Pasig, parang sa Iloilo. Sa Iloilo, yung nandun yung mga bangko. Ganun natin yung Pasig River. Yan yung mga chamber na yan, taguan yan ng mga kamgamento galing sa mga bangko. Nalaalmas mo sa pier, natayin dito. At iti-check sa customs. Yung customs house, o yung aduana, ito siya. Yung unang customs house na Pilipinas. So ngayon, palabas na tayo sa Intramuros. Nasa labas tayo ng pader, pero part pa rin mo ng district ng Intramuros. Again, may National Government Agency ulit dito. Yung BI o yung Bureau of Immigration. Ito yung National Office. Kaya ka pala usually dito na lang ang process. Spanish Embassy? Ito pangalan na ito, Magallanes named after Ferdinand Magellan. Sa niya, Magallanes yung Spanish na pangalan. At yan, nadaan kasi tayo sa Taquinillo, sa may Ilog Pasig. Para makita yung isa sa mga bagong projects na gobyerno, yung Pasig River Esplanade. Yan, makikita natin yung labas na pader. Tapos makikita nyo, butas-butas din siya. Kasi nasira yan na gera. So, World War II, Battle of Manila ay nangyari na 1945. 1 month siya, pero 60% ng buong Maynila ang nasira. Kaya hindi gaya ng Iloilo or Vigan, halos wala kayong konti mga lumang buildings na nakikita nyo sa Maynila. So, may papunta na tayo sa Ilog, Pasig. Nayos mo ito last year, no? Start
mga tindahan yan. Ngayon tahimik yan, mainit kasi. Pero pag hapon at gabi, punong-puno yan ng mga tao. Yung nasa gitna, may matataas na mga building, yan ang Pinoy. Yan ang Chinatown. Hindi lang basta-basta Chinatown. Yan ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. No? Inatag siya ng 1594. Specifically, para sa mga Christian Chinese na gusto mag-business sa Maynila. Kung magsastay ka, kailangan maging Christiano ka. Tapos lahat, hindi lang sa kabilang side. Pero dati, may universidad dyan. In fact, yun yung pinakamatandang universidad sa buong Asia. No? Yung universidad ng Santo Tomas o yung UST. Diyan dati nakatayo. Ngayon, nasa ng UST, nasa Santa Ana, sa may Espanya. Pagkapit na tayo, puting building na yan, tawag lang, Ayun Tangyen. Yan yung dating city hall ng Maynila. Ang nilipat dun sa labas, yung modernong city hall na may tore at one tower. At sa harap ng munisipyo ng Maynila, o dating munisipyo, yung plaza. Diba sa kada lumang bayan may plaza sa harap ng simbahan? Ito yung sa Maynila, yung Plaza Mayor, or Plaza Mayor. At yan yung Maynila ng Tangyen. At dapat yan, Palasyo del Gobernador. Recently namin nasa balita dahil kakatapos ng eleksyon. Busy sila. Lumong pilit na eleksyon. Tapos kagalaman sa loob ng building na yan. Diyan din yung office ng Intramuros Administration. So malapit na ulit tayo. Yan yung, again, ito na yung papuntang Fort Santiago yan. Yan kaya na yan. At ito sa Pier. Pier. At Paseco. Yung Paseco na yan. Dito ko lang yan, yung Palasyo del Gobernador. Kaya sa Palasyo del Gobernador, dyan natin nakatayo yung palasyo ng mga representante ng amin, Governor General. Kaso nasira yan noong 1860, pinumindol ng iba. Kaya lumipat yung mga Gobernador General sa isang temporary na palasyo sa tabi ng ilog sa San Miguel, yung Malacanang. Kaya nalipat doon. At dito makikita natin yung Manila Cathedral. Yan ang kauna-unahang cathedral sa Pilipinas. Yan Mother of Philippine Churches, yung tawag sa kanya. At yung nakikita yung building, yan ay ikawalong version na ng Manila Cathedral. So yung beses siya nasira sa kasaysayan at pinayong muli. So yan yung 8th version na kompleto noong 1958. Malapit po sa katedral, ito naman yung tirahan at opisina ng Arsobispo ng Maynila. Si Archbishop, si Cardinal Advíncula, na recently nandun sa Vatican kasi nagkaroon ng conclave kung kasama sila. Ang katabi niyan ay ang sentro, ito mismo, Intramuros. Ito yung next stop natin. Marami pa makikita sa loob ng Intramuros, pero for now, yung list nakita natin yung buong paligid niya. Kamusta naman siya? Nalinaw na po, may question po. Kung wala, bababa po tayo para makita naman natin ito. Sentro na ito mismo. Papansin niyo po yung tsura niya, dating sa mga simbahan, na nasira. Dati sa Intramuros, may pinakamalaking simbahan. Kaya, taalan tayo sa mga nagpapalagay. Para kayo. Mula sa sinapunan hanggang sa moderno. Ito po, mga nakabihis na ito ay ang bihis ng mga Tagalog nung dumating ang mga Kastila. Mga Muslims lang, Muslim royalty, yung mga related sa Brunei. Ito naman, yung mga Pintanos na taga-Visayas, Cebu, yan, may mga bases. Kaya sila Pintanos pa ito sa mga tapo nila na sign ng kataparan
Kasi pag nag-survive ka sa battle, o kaya dadagdag siya ng sa likod, Maynila mula sa mga bahay. Ito yung dating Manila Cathedral. Nag-iba-iba lang sa itsura ng Manila Cathedral. Dala sa mga katutulog, pwede tayo, mga Chinese. Kasi parang yung bahagi ng mga Chinese sa Isaya. So ngayon, bilang ng araw. Itong nasa likuran naman ito ay isa sa mga pinakaunang mapa na scientific pinag-aralan ng mga Pilipinas. Wala pang sa akin kayo sa time there. Ano na ginawa yan? Survey sila agad. Ang nag-print, Aling Castilla, kasi ang nag-print, ibadan niya sa Pilipinas. Nicolas Bagan, hindi. Sabi ba yung tao niya na? Hindi ba yung nila? Hindi lang. Ginamit natin recently sa pag-claim sa site finance. Kasi nung pagpupunto, ang napupuntahan pa rin ng mga Kastila, yung post, yung dalampasin niya, hindi ko makapasok yung mga Kastila sa loob. Kasi malaman, sa canon mula sa 1600s. So, more than 400 years old. Yan. Ang pinagkaiba ng bronze sa bakal, cast iron, hindi siya kinakalawang, nagiging green lang siya. Iron monument. Galing yan sa mga Dutch Holandes. Hindi namin alam ano na po ng mga Kastila yan. Baka sa gera. Pero may tatak ng Dutch, East India Company kasi doon sa okay? So, ngayon mula dito, sa Pilog. Tapos na tayo sa ilang taon pagdating ng Kastila. Eventually, dumating mga Kastila at nilayo Intramuros. Malamig na palitan di ba na dati sa labas ng pader, ilog na yun. Hindi na natin dito yun. So, mas wala pa katinay ito. Pwede naman po mag-video.
Insula yung Mariana o yung Marianas Island. Kung nasa nila o yung Isla de la Gomez. Yan nila ito. So, dyan siya. Ay yung mga daanan ng mga gano'n. Actually, Pilipinas, yung tayo sa mataga na sa Kanakalan. Papunta yan. Wala dito kasi dadaan na yung mga kalakal patawid ng Atlantic Ocean. Mas maganda sa Espanya. Okay? Good. What island is California? Magandang question. Kasi nung panahon na yan, hindi pa nila nasa survey yung Upper California. Yan nakikita yung California na yan. Yan yung sa Mexico na parang gano'n, yung Baja California. Dalawa actually ang California. Alta California, which is yung modern state of California, and yung Baja California. Dati kasi part lang ng Spanish Empire yan. Yung lahat. Walang mga pagtaas. Walang pagtaas. Except sa Mindanao, iba kasi gano'n eh. Doon sa mga northern Cebu, Luzon, walang mga pagtaas. Yung mga lalaki, yung mga babae, kapatay halos sa mga. Nababantayan sila ng pare. At kaya si work ng pare yung mga at may ibang sizes. Yan pare. Sa tahanan. Dito sa Metro Manila, nasa Makati, isa sa Matatanda. At marami nga naman pare, hindi siya kumakain. Kasi sa panahon ng pag-ibig ng gera, yun doon na mamamapana. Pag kasi materialis kasi sila na, at yung horse. Ito yung tsura ng mga pamelan natin. Sa summer. So, yan, prepare. Yan lang yung simbahan. Maliit pa. Ayun, medyo malaking simbahan. Ilang kampana. Ang kampana, yung meron nakalagay. Pero, pansin, tingnan yung itsura niya. Brand new. Yeah. Yes, sir. Tingnan mo yun sa ano, museum. Sabi niya, most probably baka recast siya. Yung may lumang kampana, tapos baka tinulaw ulit. Yung ibang bells, yung mga dates sila. Ito, 1721. Usually ganyan na itsura ng kampana. 1721, 300 years. Oo. So, mamis na mga ikikwento sa amin. 2025 na ngayon. Mga ikikwento na sa akin ka maglalakbay. Kasi imagine, saan kaya nangyari ng mga bells bago nakarating dito? Ay, mga kampana. Sa bansa natin ngayon, 4 sa mga nilagay nila dyan, kung nasa naglagay ng mga pamayanan, yung mga pare. At yung Franciscans. Ang pinakaginagawa ng mga Franciscans, nagtatayo sa mga hospital, para mga pamalaga sa mga tao. Mga Franciscans. At yung symbol ng Jesus Christ. And then, may Jesuits, loyal. Sila isa sa mga pinaka-loyal na orders sa San Papa. At ngayon, right? Tapos yung ganun ka ba ng USC, yung president of the month. Tapos mostly, mga lumilika, sa lulun lang sila. Kaya parang yung president tayo. Katutubo. Hindi mo lang pwedeng import ng import yun. So, kailangan turuan ng mga Egypt at turuan ng mga Pilipino. Itong mga nasa unahan, tingnan niyo ang itsura. Parang Chinese, no? Yes. Ito ay galing dun sa Pamyan, yung dating tirahan ng mga chicks na labas na Intramuros. Ang yung Ebatalan. Tapos pansin niyo itong detalye, no? Parang siyang kaliskis ng mga akas o dragon, yung mga ganyan. Pudok. Tapos may ganun siya sa paanan. So dito kita-kita mo yung influence ng mga ng Chinese na influence. Lumali ako.